may lumabas na malaking 3-team trade proposal na maaaring magdala muli kay Anthony Davis sa Los Angeles. Kasama rin sa package para sa Lakers ang batang prospect na si Ace Bailey. Sa proposal na ito, makukuha ng Lakers sina Anthony Davis, Ace Bailey, 2 second-round picks mula sa Utah at 2 second-round picks mula sa Washington. Kapalit nito, isusuko ng Lakers sina Dalton Keck, Jared Vanderbilt at ang number 25 overall pick, pati ang kanilang 2030 at 2032 unprotected first-round picks. Malaking presyo ang hinihingi sa Lakers. Hindi lang ito simpleng player-for-player trade. Future assets ng franchise ang nakataya rito. Para sa Lakers, malinaw ang layunin ng move na ito. Palakasin agad ang roster sa paligid ni Luka Doncic. At sa unang tingin, madaling makita kung bakit interesado ang Lakers sa ganitong deal. Isa sa pinakamalaking problema nila nitong nakaraang season ay interior defense. Kulang sila sa rim protection, kulang sila sa rebounding, at kulang sila sa presence sa ilalim ng basket. Ito mismo ang mga bagay na kayang ibalik ni Anthony Davis. Kapag healthy si Davis, isa pa rin siya sa pinakamahusay na defensive big men sa NBA. Kaya niyang baguhin ang depensa ng isang buong team. Kaya niyang protektahan ang pintura. At kaya niyang gawing mas madali ang trabaho ng mga perimeter defenders. Bukod kay Davis, malaking bahagi rin ng trade na ito si Ace Bailey. Isa siya sa mga pinaka-promising young talent sa basketball. May haba, may athleticism, may shooting upside, at may potensyal na maging star sa hinaharap. Para sa Lakers, hindi lang ito move para sa kasalukuyan. Posible rin itong investment para sa susunod na era ng franchise. Habang si Luka Doncic ang magiging mukha ng team, maaaring si Ace Bailey ang isa sa mga pangunahing pieces na makakasama niya sa mga darating na taon. Pero hindi libre ang lahat ng ito. Mawawala si Dalton Keck, isa sa mga batang players na inaasahang magiging bahagi ng future ng Lakers. Mawawala rin si Jared Vanderbilt, isa sa pinakamahusay nilang defensive specialists. At higit sa lahat, mawawala ang mahahalagang first-round picks. Kapag isinuko ng Lakers ang unprotected picks, malaking risk iyon dahil walang kasiguraduhan kung ano ang magiging sitwasyon ng franchise pagdating ng 2030 at 2032. Ito ang dahilan kung bakit mahirap balewalain ang presyo ng trade. Sa panig naman ng Utah Jazz, makukuha nila ang number 1 overall pick, Trae Young, Jake LaRavia, at karagdagang draft assets. Samantalang makakakuha ang Washington Wizards ng Lauri Markkanen, Dalton Knecht, Jared Vanderbilt, at multiple premium draft picks. Sa papel, mukhang may nakukuhang mahalagang kapalit ang bawat team. Walang organisasyong lumalabas na malinaw na talo sa unang tingin. Ang pinakamahalagang tanong para sa Lakers ay simple lang. Sapat ba ang halaga ni Anthony Davis at Ace Bailey para isuko ang malaking bahagi ng kanilang future assets? Dahil kung mag-work ang trade na ito, maaaring mas lumakas agad ang Lakers sa paligid ni Luka Doncic. Pero kung hindi ito magtagumpay, maaaring maging napakamahal ng presyong kanilang binayaran. Kayo, Lakers fans, kung kayo ang masusunod, gagawin niyo ba ang trade na ito? Para sa mas marami pang Lakers updates at NBA analysis, subscribe lang sa Usapang Lakers. Maraming salamat po.